Magandang gabi po sa inyong lahat mga kamatyas. Katatapos lang umuusok pa mainit-init na game number 1 ng quarterfinal. Unahin nating i-analyze sa mainit na bakbakan nila Super Grandmaster Gukesh ng India at world number 1 Magnus Carlsen. Nagkapisakan kaagad. Ganda ng napanood natin sa live streaming. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa ating YouTube at sa Facebook. Sabay na nag-live stream tayo. Bukas po ulit, God willing, sa game number 2, sabay-sabay nating panoorin ang kanilang mabigatang mga tira. Okay, white dito sa game 1 si Gukesh ang ginawa nag D4. Knight F6 si Magnus, Bishop F4, London. Ano kaya pinaghanda dyan pero nag B6 si Magnus. Yan ang siguro unexpected yan sa preparasyon ni Gukesh. Baka ang pinaghandaan niya kay Magnus, E6, D5, or G6, pero itong B6, yun lang. Knight C3, pumasok na sa tinatawag na Jubava system pattern. Dito kasi mga kamatyas, ang normal setup talaga ng London yung nag-E3 o kaya Knight F3, yan, Bishop B7, E3, E6, C3, tapos ang Knight ilalagay sa D2. Normal pattern ng London. Pero dito pinaghalo ni Gukesh, nag-Knight C3. Di Jubava system na tawag dyan. Bishop B7, nag-F3. Ayun, ambisyon kagad na maka-E4 kasi pinipigil ni Magnus yung E4 eh. Pero in-invite lang ni Magnus, sige, buuhin mo nga yan. Binuo nga. A6. Ayan, para walang lundag ng Knight na makaka-pressure mamaya sa C7 at yung A6 sa maagang stage na ito ang novelty, bago na. Dahil sa mga nagdaang laban, ang madalas ginagawa dito, dumediretso ng D5. Yan ang palagian. Pero itong A6, saan naman kinuha ni Magnus yan? Queen D2, angat lang pero nagbabadyang magkakasling na sa queen side. D5, nagkasling sa queen side. Ayan. Ito yung kagulat-gulat kanina sa stream natin. Pinatikiman kagad si Magnus ng kakaibang preparasyon or bluff lang ba yung sacrifice pawn na yan? Nag-bishop B4 lang. Tingnan nyo oras 1 hour and 31 minutes kay Gukesh. Sumobra pa nga ng 1 minuto sa bilis eh. Samantalang si Magnus ang tagal mag-isip. Tambak sa oras kagad. Ngayon, tanong, bakit kaya hindi kinapture ang pawn sa E4? Lalamang ng pawn ang puti. Ito kasi mangyayari. Magku-queen E3. Malalim ang idea ni Gukesh. Pagpalagay natin, halimbawa, mag-bishop D5, sasalubungin lang eh. Matitempohan lang. O kaya iuwi na natin sa B7. Mag-D5. May ganun na palang kabangis na mangyayari, no? Di pwedeng capturein. Pag bishop takes, DC4, dun din babagsak. Bagsak pa ang bishop. One piece down kagad. Matindi. Pag hindi naman pinansin, ka-capture naman sa E6. Disaster kagad. Disaster. Naaninag yan ni Magnus. Uy, may ganun ka pala ha, boy ha. Nag-bishop B4. Nag-A3. Kinapture na, takes. Ayun na. Sa inis ni Magnus, sige nga, ano ba talaga yung laman yan? Kinapture na at nag-D5. Yan na nga. Nagpakita ng laman sa tema na yan. Nag-D5, another pawn sacrifice. Knight takes D5, good move naman. Yan talaga ang tira ni Stockfish dyan. At kinapture sa G7 at nagkaroon ng opportunity na alisin na ang queen na nang gugulo para mapuwersang mag-queen to queen. At nag-bishop E5, king E7, good move para suportahan. Kinapture ang C7, knight BD7, develop. Pero kanina nabanggit natin, nako wala ng queen, pa-endgame na ito. 'Di ba? Nagkaroon tayo ng kaunting babala. Sabi ko kanina, nako Gukesh, mag-ingat ka na. Endgame yan. Paborito ni Magnus yan. Bishop G3, Rook HG8, Bishop E2, King E8, at kumapture na Knight takes E4, Bishop F3 pin, good move, takes, persado, capture, and Rook takes, at dito nag-King E7 para maiwasan na yung mga tempo, na mga check-check doon. Ayan. May nagtanong kanina na basa ko sa stream natin, Coach, pag capturing yung pawn, ano mangyayari ba? May Knight E5. Grabe ang laman, no?
Dapat yan ang mga dapat makita, yung mga ganyang bitaw. May sacrifice na ganyan, no? Panggulo ka agad. Threat sa knight, tapos may pressure sa F7. Pag kinapture kasi, rook H8, ayun na. Wala na yung knight, malilihis na sa pangharang. Ay di quality up ang puti, wala na. Winning na puti dyan. Ubus lahat ng pawns na yan eh. Okay. Pag gumano naman, halimbawa, knight F8, tuloy lang natin konti, may capture. Okay? So, patong dito, etc. etc. Good for white. Ngayon, balik tayo. Ang ginawa dito, nag-king E7 muna, nag-knight D4. Ayun, mag-knight C6. Ang gugulo. Nag-knight E5 pinigilan. Rook E1 tiniret. Nag-rook G4 kumounter. Takes, takes. Ayan, tingnan nyo position mga kamatsas. Slightly better lang si Magnus dito, pero almost drawish ang endgame na ito. Rook E2, Rook D8, threatening matcha sa ilalim, nag C3, pasingaw. Rook F4, King C2, Rook G8, ayun ang target. Weak G2, nag B4, B5, ayun para makontrol ang C4 or A4. Nag King B3, good move. Rook G4 patong na, Rook F2, good move, kumounter. At itong nangyari. Takes, takes, then A4, F5, takes, takes. Nag-Rook A2. Yan ang bitaw na alanganin, nagpaalangan sa kalagayan dito ni Gukesh. Bumi mga kamatsas. Dito ang tira daw ay C4 para talagang makatawid na yung paspo na yan. May tumawid na ba? Mag-Rook G3 check. Rook F3 harang. Capture, capture. Rook takes G2 and Rook B3. Ayan. Medyo nakakatakot lang mga kamatsas. Bakit? Kasi connected pass pawns yan. Pero may panggulo kasing mabilis na pass pawn ng puti. Kaya tingnan nyo evaluation bar, oh, slightly better for black lang. Okay? Ang binigay na continuation, Rook C2 check, King D3, Rook C8 uwi, tapos B5, magki-King D6, B6, pagpalagay natin mag-push E5, B7, mag-Rook B8 yan, then Rook B5. Mabisi man ang King mamaya sa pagkuha ng pawn dyan, pero ang point dito, paano yan? Target din naman yung mga pawns eh. Pag nag-F4, may King E4. Pag chumek dyan, may King D4. Yan pa rin na mauuwi eh. Tabla pa rin. Nakakatakot lang sa human eye yung itsura na tipong isang pawn lang ang tatawid dyan versus connected pass pawns. Yun pala, yung power ng bilis ng pass pawn na makikreate. Yun ang medyo nawaglit dito ni Gukesh. Nag-Rook A2. Rook G5, Brand X. Na-miss ni Magnus ang brand move, branded, King D6. Pag nag-Rook A6 check, King D5. Pag nag-Rook B6, Rook takes G2. Kasabay na, halimbawa, Rook takes B5, then King E4. Di hamak na mas mabilis ang takbo ng paspo ng black dyan. Okay? Winning for black. Pero nag-Rook G5 eh. Idea ni Magnus, pag nag-Rook A5, maaring mag-F4 para pang-depensa sa B5. Nag-Rook A7 check, yan na. Blunderacious na talaga yan mga kamatsas. Hindi na birong bad move yan. Dapat dalawa binigay dyan na question mark eh. Ang laki ng itinawid na evaluation bar. King F6, sabay babalik din pala oh. Parang tinulungan lang oh. F4. Oh, Rook C2, Rook G3 para di makagalaw, di makapush. King A2, King E5. The best lahat. King D5, patatawirin na yung pawn. Check King E4. King B3, E5. Precise na lahat. Perfect. Rook D2, E4. Na-freeze yung king at pawns, no? Di nakagalaw. Rook D5 check, King F6, capture. E3, hindi na kailangan yan kasi mas mabilis dapat ang tempo na maipromote yan. Check King F5. Check King E4. Rook B8 para may check sa ilalim. E2 at dito po sinuko na ni Gukesh. Bakit? Kasi magkuqueen na. O pagpalagay natin mag B5. Pag nag-queen kasi may check pa doon eh, 'di ba? Kaso ayun, ka-capture na pala. Takes E1 queen with check. Ngayon, kung di capturein ang tore, halimbawa mag King B2 lang, mag-Rook E3, pang takip para magkuqueen na. O, pagpalagay natin, check, King D3, o, capturein,
Capture, ang layo ng pawn eh. Queen na yan eh. Grabe. Talaga sa endgame. Grabacious talaga ang endgame ni Magnus, mga kamatsas. Grabe. Ang lakas na ni Gukesh ha. Sa endgame niya dinala, no? Di niya kinaya ng opening, middle game. Pagdating sa endgame, ibang usapan talaga kay Magnus. Kaya sa nagtatanong po sa ating live streaming, sino magaling, Magnus and Capablanca? I believe, Magnus na ngayon. Kasi combined na yan ng human knowledge and computer eh. Iba na ang generation ngayon eh ni Magnus eh. Grabe ka mamaw sa endgame. Bukas itatablan na lang ni Magnus, then proceed na siya sa semi-final round. Magkita-kita tayo bukas. Ano naman ang gagawing facing ni Gukesh, no? Puti pa naman si Magnus bukas. Paano siya magwawala in a must-win situation? Yan ang aabangan natin. Maraming salamat po mga kamatsas. Sana natuto po kayo. At isusunod pa natin yung mga iba pang videos na nagkapisakan, mga decisive games ha. Marami tayong matututunan doon. Sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatsas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Pili na kayo at i-deliver namin sa inyo door to door. Ayan, by Shopee link. Maraming salamat! Kita-kits!